po'y first part lamang ng ating documentary na inihanda para sa gabing ito. Marami pa yan eh. Iyan, kabularan ay upang maalaman mo na katakot-takot na katangahanang hindi display ninyo sa inyong isang taon na pakikipaglaban kay Brother Eli sa inyong palatuntunan. Anyway, sa gabing ito, mga kababayan, mga kapatid, kapiling din po natin. Pababatiin ko muna sa inyo ang ating kasama, si kapatid na Luz Cruz. Sis Luz? Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mga kababayan, mga kapatid, sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon, sa internet. Ito po ang gabing pinakahihintay nating lahat, ang ating anniversary presentation. At nakita naman natin, Brother Joseph, kung paanong dahil sa katangahan ng mga yan, ganito karami naging bunga. Aba, meron kaming batayan. Anong batayan mo? World history. Dictionary? Nakatutuwa itong grupo na ito, ano? At yun ang naging pag-uumpisa niya, kapatid na Luz, eh. Maiisip mo na yung pala, matuling lumipas, 1 taon na mahigit. Oo nga pala, no? Sinis ng panahon. Mabilis. At maraming naging bunga yan. Mamaya may kasunod pa po yan. First part lamang yung aming ipinakita po sa inyo. Doon sa sa part na yun, ano? Oo. At marami pa kayong masasaksihan dito sa ating pagtatanghal. At para makakita na nila yung mga bunga ng ating pagsasagutan versus ang tamang daan, narito po at ipakikilala ko sa inyo ang ating international evangelist, ang MIC ng Bicol, Marinduque at Quezon, si Brother Resty Reyes. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali, buong mundo. Ang ating pong palatuntunan ay napapakinggan hindi lamang sa Pilipinas, kundi buong mundo. Kapatid na Luz, kapatid na Josel, nasa likod ko ngayon ang ilan sa mga kapatid nating kasama sa Bicol, Quezon at Marinduque. Sila po ang naging bunga ng ating pakikipagbakbakan sa mga iglesia ni Cristo. At katabi ko ngayon, kapatid na Luz, kapatid na Josel, katabi ko ngayon ang isang kapatid nating dating iglesia ni Cristo. Ano po ang inyong pangalan, kapatid? Victor Herrero po. Taga saan po kayo? Nabulan, Sir, sa Gulong po. Kailan po kayo nabautismuhan sa iglesia ni Cristo? Noong 1979 po. Sa Makatwid, nakailan taon po kayo sa iglesia ni Cristo? 23 años po. Ano po ang inyong dating posisyon sa iglesia ni Cristo? Diakono po. Kailan po kayo nagsimulang makinig sa dating daan? Noon lang pong Mayo 15. Nakikinig po kami ng radyo ng aking asawa. Bigla pong ilipat sa ibang istasyon yung programa. Narinig ko po si Brother Eli na inaano yung mga iglesia ni Manalo. At basta yung pong mga reliyon na di Almeida, Periol, yung po ang inaatake ni Brother Soriano. Nung pong mapakinggan ninyo si Brother Soriano, ano pong inyong unang naramdaman? Para nga po akong nagalit pa sa kanya dahil sa inaatake ang aming reliyon eh. Ngayon, nung masubaybayan ko po, natapos po namin ang mga kasama programa ni Brother Soriano, parang may pumasok sa akin po na parang tama ang sinasabi ni Brother Soriano. Hindi ba kayo nanghihinayang? 23 taon kayo sa iglesia ni Cristo. Hindi po. Pagkapabutos ko dito sa amin, hanggang kamatayan na lang po ito. Hindi na po ako magpanibagong reliyon pa. Yan. Kapatid na Joseph, kapatid na Luz, mga iglesia ni Cristo, kabularan, ito na yung bunga ng inyong ginawa. Magsisi na kayo. Pinakamaganda niyan, ituloy niyo pa at makikita ninyo kung gaano makaraming miyembro ninyo ang lilipat sa dating daan. Brother Resty, kapatid na Resty. Siguro, kapatid na Luz, kapatid na Joseph, back to you. Kapatid na Resty, wala ako eh.
Oo, ayan, no. Nasa iyo na ba? Wala. Isa lang yun, ha? Oo, isa pa lang yun. Marami isa, pa. tanong ko sana, hindi lang makapasok dahil, Oo. marami kasing ganyan na nakasubaybay si Slus eh. Hindi nila inaasahan na may mga ganyan sagutan. Nagulat sila nung una, no? Oo. Pero pagka susubaybayan mo, hindi ka magtatagal eh. Sa pagsusuri mo, mahahalata mo talaga kung sino ang tama at mali. Totoo yan. Kasi doon pa lang sa isa kanina, yung upang maalaman mo, samantalang wala naman yung mo, dinagdagan. Napakaraming punto niyan. Anyway, ayan ho. At maya-maya, marami pa po yan mga kababayan. Na-interviewin pa natin. Kasama ang mga MICs natin. Sisilipin lang natin si Slus ang mga parating pang mga kapatid natin. Kasi nakiki-celebrate sila dito sa ating pagtatanghal sa gabing ito. Sa ating special presentation. Dito po sa Convention Center namin ito mga kababayan for our late tuners. Live pong sumasahin ang pagtatanghal natin sa gabing ito mula sa Apalit, Pampanga, dito po sa ating Convention Center. Ibig nating silipin sandali doon sa ating gate ang mga dumarating pa at mga nakikiselebra dito sa ating pagtatanghal. Nandoon ang ating kasama, si kapatid na Kim Ocampo. Sis Kim, magandang gabi. Kumusta dyan? Kapatid na Kim. Wala yata ang audio, Wala. Teka. Inuulan yata. Inuulan, oo. Kasalukuyan, live talaga. Tumuulan po dito sa dako ng Pampanga. At gagano pa man si Slus, dinadagsa pa rin tayo ng mga kapatid natin at mga panauhin na nakikiisa. Dito At marami yan. Kaya kung marito ho kayo personal, makikita ninyo kung gaano karaming mga tao ang narito at kasama natin sa ating celebration ngayong gabi. Oo. Check natin uli. Balikan natin si kapatid na Kim Ocampo. Sis Kim, okay na ba tayo dyan? Kim! Apa? Wala pa rin. Wala tayong audio. Malakas yata ang ulan. Ay, nako. Nakatutuwa. Marami, alam mo. Nakagugulat si Slus. Marami na rin ako nakausap sa mga kapatid na natin na nanggaling na dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. May mga handog dyan eh. May mga ministro, mga naging diakono, mga pangulong diakono, mga awit at kung ano-ano pa. Talagang ang naging dahil ng kanilang naging pagdidesisyon yung nasubaybayan nilang panonood nila kay Brother Eli at saka dyan sa grupo ni Kabularan. At para ipatunayan natin yan, Brother Josel, muli, papakilala ko naman ho sa inyo ang isa pa nating MIC na nangangasiwa naman sa iba't ibang division pa rin. Narito po si Brother Sunny Catan. Sunny, pasok! Magandang gabi po sa lahat ng ating televiewers na nanonood sa programang Ang Dating Daan sa ating special presentation. At narito po tayo ngayon, kapiling natin ang ilang mga kapatid sa dako ng Pampanga na nabautismuhan sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Narito po sila sa aking likuran, mga kapatid. Ayan po sila. Sino po sa inyo ang naanib itong taon lang na ito dahil sa pakikinig at panonood sa programa nating Ang Dating Daan sa telebisyon? Ayan po sila. Kapatid, excuse lang po. Matanong lang po namin kayo. Ano po ang pangalan nyo, kapatid? Bonifacio Banadia Junior po. Ano po dati nyo reliyon? Dati po akong miyembro ng TVMA. Missioner po ako doon. Kailan pa po kayo ron? Noong 1991 po. 1991. Pagkatapos po, nang naging PBMA po kayo, ano pong nangyari? Bakit po kayo umalis doon? Kasi po noon, unang nagka-kontrobersya noon na may kaso siyang rape, si Cleo, si Master Bubong. Kaya ka umalis doon, kapatid. Pagkatapos, ano nangyari? Pagkatapos po noon, lumipat po ako ng Iglesia ni Cristo, nagpadoktrina po ako doon. Dati ka rin Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sa lokal po ng Rojas. Tugon. Yun. Pagkatapos umalis ka rin doon? Opo. Anong dahilan? Mali-mali po ang aral eh. Ayan, ang bunga ng
pagsisiwalat na kasinungalingan nila Bularan. Po. Ayun. Pagkatapos, bakit ka naman dito napunta sa dating daan? Hindi, bago pa dito, lumipat pa ako uli sa saksi ni Hoba sa Irosin, Sorsogon. Napakarami na palang pinanggalingan itong kapatid na ito. Talagang mga naan dito, assorted kung saan-saan ang galing na relihiyon. Yan ang bunga ng pangangaral ni kapatid na Eli sa ating programa Ang Dating Daan sa Telebisyon. Bakit naman dito ka nga napunta? Doon po, nung doon ako sa saksi, binalikan pa po ako ng Iglesia ni Cristo. Sabi nila, Brad, sa totoo lang, walang tatalo sa amin sa pagdating sa debate. Ngayon, nakikinig ako noon sa radyo, napakinggan ko rin sa kanila yung pangalan ni Brad Eli Soriano. Tapos, nagkaroon ako ng interest. Sino ba tong Sorianong to? Sabi ko. Nagsubaybay ako ng matagal hanggat natuklasan ko, nasubaybayan ko na yung pala si Brad Eli Soriano, yun ang ng dating daan. Ayun, kaya naman nag-decide ka ng umalip dito, kapatid. Opo. Yan po ang ating kapatid na bagong nabautismohan lang itong taon na ito. Bunga ng pakipagtagisan ng karunungan at kaalaman sa Biblia ni kapatid na Soriano sa telebisyon. At purihin po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Balik po tayo kay kapatid na Joseph at kay kapatid na Luz Cruz. Brad Sani, baka naman yung ating kapatid na yan ang dami palang pinanggalingan yan baka naman yan may balak pang lumipat, hindi kaya? Wala ka na bang balak lipat? Hindi na po. Ito na po ang tunay at totoo. Talaga bang ikaw kapatid buo na ang pagtitiwala mong wala nang mas totoo pa dito? Wala na po. Ito na po. Ayun, okay, Ayan sige po. ang kanyang masasabi sa pakikinig niya kay kapatid na Eli. Maraming ganyan Ayan, maraming salamat sa iyo kapatid na Sani. Salamat din po sa inyo. Okay, maraming ganyan, Sis Luz. Talagang totoo yan. Alam mo, ang pinaka-inihuhuli nila, si Brother Eli nanggaling ng Katoliko, Sabadista, Baptist, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, pagka talagang eto na. Dito na kay Brother Eli. Maraming ganyan Kasi marami silang dinaanang pagsusuri talaga Kaya yung mga naaanib dito, hindi mo pwedeng sabihin na bobo sila pagdating sa Biblia Hindi. Yan ang mga yan nagsipagsuri, nanood, nakinig, nagbasa. Yan mga yan. At personal experience din nila ang nagsasabing talagang wala nang mas totoo kaysa rito. At nandito pa ulit, silipin na natin nandun sa gate, si Kim. Kim! Kim! Ano ba yan? Sabi mo kasi tingnan lang silipin Hindi tuloy marinig Kim! Andiyan na ba sila? Hindi natin marinig. Talagang inagyo na yan. Sige, live pa rin po mula dito sa Convention Center natin sa Apalit, Pampanga. Ang ating special presentation ng ating palatuntunan Ang Dating Daan. At antabayanan niyo po ang pagbabalik ng ating second part ng documentary natin sa sagutan sa balindangan ng katwiran, kapatid na Luz, ng Ang Tamang Daan at ng Dating Daan. Pero bago yan, narito po muna special number mula sa MMC at sa Teatro Kristiyano.
ng Hulyo taong 2001, isang dating ministro ng Iglesia ni Manalo ang nagsadya sa palatuntunang ang dating daan sa SBN 21. Ang kanyang layunin ay gusto ko lang bigyan ng liwanag itong pagsadya ko dito sa SBN 21 sapagkat ako'y merong dalawang mahalagang misyon. Ngayon, ito'y kahilingan ng ating mga tagapakinig na sana raw ay yung inyong pag-uusap sa pagitan ng Antanging Daan at ng Iglesia ni Cristo ay magkaroon na ng tinatawag na paghaharap na isang maginoong pag-uusap. Tigil nga dito sa mga bagay-bagay na tinatalakay po ninyo sa gabi-gabi ng inyong pagtuturo sa inyong mga TV program. ayaw kumibo ng kampo ni Kabularan. Subalit, dala marahil ng pagkapahiya, sila ay sumagot ng sapilitan. May lakas pa naman ang loob na maghamon ng debate, kapatid na John. Naghahamon ba? Kaya nga mabuti ay huwag na nating pansinin yun. Ito naman ginagawa po namin running debate na ito Ano pa ba naman ang gusto niya? Running debate na raw pala. Ang suliranin nila ay ang mga kaanib nila'y unti-unting kumakalas sa kanila at sumasama na sa ang dating daan. Ako po ay si Romy Canilao. Galing po ako sa iglesia nung ako po ay isang andog sa iglesia. Kaya po, ayan, ngayon po siguro kung mapapanood ninyo, ito katibayan po na talaga pong nasama ako at naanib na ako rito sa dating daan. Ay dito po ang tunay na nakita ko. Iglesia po akong matagal kung bakit ako umalis dyan, kung anong dahilan po sa maling aral natin. Yan po ang aking masasabi. Sana'y masunod ninyo ako, mga kapwa ko iglesia na galing dyan. At dahil po nandito na kami. Maraming pong salamat. Ako po si Manuel Guimayen, dati pong Iglesia ni Cristo. Handog po magmula po noong 1949. Ako po ay humawak ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo bilang Pangulong Kalihim sa lokal ng Masinloc, Zambales. Ang nakatawag po ng ating pansin kung bakit ako'y naanib dito sa Iglesia ng Diyos, sapagkat sa aral po, ang una kong napansin dito ay yung tinuturong Santa Sina sa Biblia na ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo ay umaga. Samantalang nung basahin ko yung bandal ng kasulatan ay gabi pala ginagawa. At sunod-sunod ang aking pag-aaral at nalaman ko rin pala gagawin nilang tao si Cristo, samantalang si Felix Manalo ay anghel. Di ba lalabas ngayon mas mataas pa si Felix Manalo? Anong klaseng aral yan? Kaya doon nagsuri ako. Kaya nalaman ko ito na ang totoo, itong Iglesia ng Diyos na aking naniban ngayon, ito ang totoo. Po si kapatid na Elizabeth Camposano Francisco na bagong anib ngayon sa dating daan na dating Iglesia ni Cristo. Handog po ako. Ang magulang ko po ay Iglesia ni Cristo mula pa noon at ang tatay ko po ay diakono. Gawa po ng siyempre po sa Iglesia maraming aral na itinuturo na hindi naman namin maintindihan. Ito po, babasahin natin mga kaibigan, kababayan namin. Ito po ay Biblia na. Dito po sa Isaiah 14:12 sa Revised English Bible po, ito ang ating mababasa. Bright morning star, how you have fallen from heaven, thrown to earth, prostrate among the nations. Binanggit po rito yung tala sa umaga, nabanggit po dito sa Bibliang English ay morning star. At iyon ang cherubim na nagpataas laban sa ating Panginoon Diyos. Siguro kung si Eliseo Soriano ang magkukonklusyon, pagka hapon at gabi, hindi na ito tatawaging morning star. Afternoon star na, tsaka evening star na. Gano'n po. Pagka midnight star. Yung paniniwala. Yun daw morning star, pag ako raw magpapaliwanag, pagka raw gabi, hindi na raw tatawagin itong morning star. Tingnan natin ulit yung morning star sa dictionary na ginagamit nila, no? Ito, morning star. A planet, comma,
especially Venus, seen in the eastern sky around dawn. Bakit tinawag na morning star? Kasi nakikita siya doon sa morning. Kaya morning star. Subukan mo tingnan ng gabi, wala na ron. Kabulara, matinding kahihiyan yung ginagawa mo. Pag si Kabulara na tumingin sa langit, ay nakakita ako ng morning star hapon. Tatapatin kita, Kabularan. Kung ayaw niyong lumaban, aminin niyo na. Talagang ganun eh. Oo kung oo, hindi kung hindi. Pilit na umiiwas sa debate ang kampo ni Kabularan. Ngunit ang masaklap, mismong mga miyembro na nila ang nagpupumilit na sana'y harapin ng kanilang mga ministro si Brother Eli sa isang debate sa telebisyon. Kasi hindi ho matanggap ng aking kalooban na ang Iglesia ni Cristo ay hindi haharap sa isang debate na ganyan. Sapagkat hindi ko naranasan sa buong buhay ko nang ako niyan doon na mayroon hong inatrasan ang Iglesia ni Cristo sa debate. Kaya ngayon po ay umaasa pa rin ho ako. Anong petsa ho ngayon? Agosto ho ngayon. Siguro. Agis po, agis. Agis. Siguro hanggang katapusan. Hanggang katapusan na siguro na Agosto, kung wala po ang sagot. Primero, dudoktrinahan ko na kayo. Aha. Napakaganda yan. Katapusan ng palugit na itinakda ng miyembro ni Kabularan. Kaya lang, ang itatanong ko kay Eli, ilang araw niyo ba akong dudoktrinahan? Mga 15 araw po, pwede na. Ang ibig niyo sabihin meron pa silang 15 araw para sagipin ng isang kaluluwang naliligaw ng landas na sinasabi Meron naman nila. po. Meron. Pero duda ko, hindi kayo sasagipin. Palagay ko nga. Ako naman akong papasagip. Di ako papasagip dahil dadalhin ako lalo sa impyerno. Talaga kung hindi ko malaman kung anong sasabihin ko ngayon dahil now 2 oras at kalahati na lang ho yung deadline ko at dahil naman sa hindi nila matutulan ang mga aral na ibinabandila ni Brother Soriano, paninirang puri ang pinalingan ni Kabularan. Naliwanagin sa lahat, kayo na mga nanonood sa pagkakataong ito, hindi ho namin sinisira si Mr. Soriano. Walang dahilan At wala na tayong sisirain doon sa tao yun Alam po ninyo, mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Kaya kung ano-ano, hindi po dapat isaba ng loob ng sinumang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip Masama ko yun. Hindi ba? Puro bibig lang. Siman naman yan. Talagang siman naman to si Mr. Soriano Si Manloloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Talagang siman yan. Lalo pang nahayag sa matinding kahihiyan ang kampo ni Kabularan nang pagsalitain sa kanilang programa ang mga dating miyembro ng mga itiniwalag ni Brother Eli Soriano dahil sa mga katiwalian. Maalala ko nga pala, kapatid na Ber, sa isang pagkakataon ay napakinggan ko doon sa programa ni Mr. Soriano na meron silang binabanggit na bakit daw pinakikisamahan mo si kapatid na Yoli gayong buhay na buhay pa ang kanyang unang asawa. Maraming salamat po kapatid na June at nabanggit ninyo ang tungkol sa bagay na iyan. Yung pong sinasabi nila sa kanilang programa na yun, yung po'y hindi totoo. Na para po bang sinasabi ni Ginoong Navales na buhay pa yung unang asawa ni kapatid na Yoli, nagsasama na kami. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hindi po totoo ang bagay na yan. Sapagkat ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001, at ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Kaya po yung kanilang sinasabi, kapatid na Rene, na kami na parabang kanilang pinalilitaw sa kanilang palatuntunan na buhay yung unang asawa ni Kayoli,
ay nagsasama kami, yun po'y paninira lamang na sinasabi nila sa akin. Ang isa pa siguro na dapat nating liwanagin sa ating mga kababayan, kapatid na Ber, ay papaano ka naman naging kaanib sa Iglesia ni Cristo gayong ikaw ay naging manggagawa pa ni Mr. Soriano? Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili, Camarines Sur. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Sapagkat ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001, at ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Halatang halata kung papaano sila nagsabuatan sa kanilang mga kasinungalingan. Lalo pang dumami ang mga umaalis sa kanilang iglesia. Pati mga ministro sumama na kay Brother Eli Soriano. Nakikita po ninyo dito sa ibabaw ng stage. Ito po'y bahagi lamang ng marami na pong napaanib dito mula sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. At marami pa po dyan sa baba, nahihiya kasi. Kaya ito po, bahagi pa lamang ito, hindi pa po ito yung kabuuan. At sana po ay magustuhan nyo ang handog naming awitin at sana nanonood si Bularan, ano? Lalo pang nahayag sa maraming mga taga-subaybay na sa bawat pagtatanong ni Brother Eli Soriano sa kabilang kampo, ang mga sagot ng ministro ng Iglesia ni Manalo ay sagot ng bobo. Mali ang kabularan. Maling paggamit ng Biblia yan, mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Makinig po kayo. At baka sakaling tablang kayo ng hiya pag narinig nyo ito. Sagutin mo yung tanong ko, ano yung banal na halik? Bakit ang ipinambati nyo yung pangalan at hindi banal na halik? Ang nasa Biblia ay banal na halik. Sagutin mo, Bularan, yung tanong namin. Bakit nyo binago yung aral na itinuro ni Manalo na ang isang pastor sa 10-16 ng Juan ay si Cristo? Bakit nung mamatay si Manalo pinalitan nyo? Ginawa nyo na si Manalo. Ano yung tatlong hangin pa sa Apokalipsis? Ano yung banal na halik? Sagutin nyo yan. Siya nga pala, kapatid na John, kapatid na Rene, naalala ko po yung Roma 16:16 na may binabanggit po diyan na magbatian kayo ng banal na halik. Ito po ang sabi ng grupo ni Mr. Soriano na ang ipinambabati daw po ang halik, hindi raw po ang pangalang Iglesia ni Cristo. Yan patutunayan po namin sa inyo. Babasahin ko po sa inyo, mga kababayan, napapanood po sa ninyo sa inyong TV screens, Matthew Henry Concise Commentary on the Whole Bible, sa page 868 po, ganito ang ating mababasa. He adds in the close a general salutation to them all in the name of the churches of Christ. Kung napansin po ninyo, mga kababayan, sa bandang huli, doon sa aking binasa sa inyo, he adds, si Apostol Pablo, in the close, a general salutation, pangkalahatang pagbati sa kanila sa pangalang mga iglesia ni Cristo. Yan po'y paliwanag kahit ng mga
nagsuri ng mga banal na kasulatan na ipinambati ang pangalang mga iglesia Pero, ng Kristo. ngayon dati ng katotohanan ating pinanindigan. Maliwanag naman eh. Idinagdag ni Pablo ang isang pangkalahatang pagbati sa pangalan ng mga iglesia ni Kristo. Sagot ng bobo. Tingnan natin itong The Wycliffe Bible Commentary sa page 1225. Ito po ang nakasulat. Whatever in modern cultures is symbolic of the deep affection Christians ought to feel toward each other, a kiss on the cheek, a warm handshake, a grasping of both hands, etc., is the equivalent of the apostolic command. Dito po ay ipinaliliwanag na anuman sa makabagong kultura na lumalarawan sa malalim o matinding pagmamahal na dapat iukol ng bawat Kristiyano sa isa't isa. Katulad ng halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, o ang paghawak ng dalawang kamay, ang katumbas ng ipinag-utos ng mga apostol. Ay sagot ng bobo. Dahil sa itinuturo po natin na si kapatid na Felix Manaloy, sugo ng Diyos sa huling araw, ang ibig sabihin daw po nun, itinuturo natin siya sugo ng Diyos sa araw ng pagbago ng mga patay sa libingan. May babasahin po tayo talata dito po sa Juan 7:37 po. Pakinggan nating mabuti. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ay binanggit po rito na huling araw nga. Sagot ng bobo. Ang stand kasi natin dyan, yung sinasabing karo, yan po'y tanggi de guerra. Yan po'y binatay natin doon sa pangyayari, sa world history. Yan naman sinasabi nating kabayo na matulin pa kay sa agila. Yan po ang aerial cavalry na yan po ang eroplano. At ipinapapansin po namin sa inyo, mga magulang at mga kaibigan, may batayan ho kami. Mababasa natin yan sa world history. Sagot ng bobo. Palibhas ay hirap silang igiba ang mga aral na daladala ni Brother Eli Soriano. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga ministrong ito upang mapasama ang imahe ni Brother Eli sa mata ng ating kapwa. Narito ang kanilang mga paratang. Ano sa palagay mo, bakit ganyan ang ginamit naman tanong ni Mr. Soriano? Naghahanap ng tabla. Naghahanap ng tabla? Opo. Kailangan pa bang maghanap siya? Aba, hindi na, Mr. Soriano. Hawakan mo lang yung mukha mo. Ganun na yun. Tabla na yun. Ang narinig po ninyo na nag-uusap yung dalawang pantas ni Ginoong Soriano, si Navales at si Reste. Parang mga lata ng bagoong na walang laman yung dalawang yan. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang kanilang paninindigan. Yung 20,000 miyembro niya. Totoo, hindi naman nangungutang. Nangungutong lang si Mr. Soriano. Sa maikling salita, hinihinga na ng abulo. Pagkatapos, kinukutungan pa. Ayun, na mga nanonood sa pagkakataong ito, hindi ko namin sinisira si Mr. Soriano. Walang dahilan eh. At wala na tayong sisirain doon sa program eh. Sino naman ang mag-isip na kapatid na kahit naman napakabugok na kamukha na kanyang mga alala. Hindi siguro iisipin yung ganun eh. Alam po ninyo mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Kaya kung ano-ano. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga ministrong ito upang mapasama ang imahe ni Brother Eli sa mata ng ating kapwa. Narito ang kanilang mga paratang. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sinumang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip. Masama ko yun. Hindi ba? Kaya makikita natin hindi masyadong pinaggagagamit
Sabagay, sa isang banda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na rin May mga tinatawag pong slightly used. Slightly used nga lang. May karugtong po dyan Sinasabi na yun ba? Ngunit totally damaged. Yun ang mahirap Slightly used, pero totally damaged. Ba't siman naman yan? Talagang siman naman ito si Mr. Soriano Si Manloloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Talagang siman yan. Pero ang ibig mo ba sabihin niya, kapatid na Ramil, ay tinatanggap mo talagang merong sugo, nagpapakilalang sugo pero gago. Hindi lang sugong gago, sugong tarantado pa. Meron talaga yan. At patutunayan namin na ang numero unong sinong sugong gago at tarantado pa. Ikaw mismo yan, Mr. Soriano. Alam mo yan. Kaya Mr. Soriano at yung mga kasama mo, ano ba yan naman itong ating pag-uusap na ito? Parang ang kausap natin ito bangag Palibhas ay hirap silang igiba ang mga aral na daladala ni Brother Eli Soriano. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga ministrong ito upang mapasama ang imahe ni Brother Eli sa mata ng ating kapwa. Oo, nang-hostage na. Kung sino-sino hino-hostage Siyang nang-hostage, kapatid na. Nila po yan, extortionist. Oo, isipin niyo yan, mga kababayan, kaya nga kung doon sa Mindanao, merong abosayap, nang-hostage. May mga commander, commander robot. Dito, merong Commander Eli, nang-hostage din Doon dinadala yung kanya hino-hostage sa Apalo. Kaya karaniwan nakikita natin baliktad yung collar, kapatid na. Mga pasyente. Yung mga nag-o-opera doon sa operating room, Pero kung lalakad-lakad sa kalye, baliktad ang collar. Ito si Mr. Soriano, hindi nga baliktad ang collar, pero ang baliktad naman iisip. Ayoko naman sabihin sira ulo talaga ito si Mr. Soriano. Lumilitaw ngayon. Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi nga sa iba't krimino, inuutangan. Kabitin na natin. Minumulestya sapagkat alam naman natin, di ba bayaran ni Mr. Soriano yan Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago, yung amo mo mandurukot. At kasama ka roon sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Palibhas ay hirap silang igiba ang mga aral na daladala ni Brother Eli Soriano. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga ministrong ito upang mapasama ang imahe ni Brother Eli sa mata ng ating kapwa. At sana po makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nahuthot ni Mr. Soriano sa kanyang mga kaanib. At saka napapansin ko, kapatid na Paul, talagang tuso ito si Mr. Soriano Nakakulimbat Oo, 2 taong nga nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. Bakit? Ayaw mo nung nangrarakit, nanggagancho. Opo mo. Tuso ka talaga. Alam mo, hindi ba panloloko yan? Nakakaawa naman, napatulan mo yung bali. Kapatid na Rene. Lumilitaw po dito, hindi lang tanga si Mr. Soriano, engot Dahil pinakamalaking pisti. Hindi pa si Mr. Soriano, pinakamalaking pisti. Ngunit mahusay palang magpaimbabaw ang mga ministrong ito. Ganito sila mag-display ng kanilang kaplastikan. Kaya nga itong ating pag-aaral, mga magulang at mga kaibigan, hindi ko ito personal. Baka sabihin na naman ng mga manggagawa ni Mr. Soriano na may personal tayo. Hindi po. Lumilitaw po dito, hindi lang tanga si Mr. Soriano, engot Hindi sila nagkasya sa kanilang mga pagpaparatang, sa kanilang mga paninirang puri, sa mga salitang mahahayap na ibinabato kay Brother Eli Soriano. At narito, ang lalo pang mabigat. Kayo ngayon ang magsabi, mga kababayan. Kayo kaya ang masampahan ng isang simpleng libel case. At pagka isa-serve ang warrant ay ganito ang mga taong magsasadya sa inyo para mag-serve ng warrant madaling araw. Palagay nyo, buong community nyo kaya hindi mabubulabog? Buong community nyo kaya ay hindi magugulantang sa kanilang masasaksihan? Akala mo may gerang kapatid na Dani. Do you think all these men are operatives of NBI? Agent ba ng NBI lahat ito? Yan mga nakikita nyo na yan. Ayan ang nakaputing t-shirt na yan na humimas ng kanyang tiyan. Napapansin.
footage naman po natin ng mga preliminary investigations na ginanap dito po sa Marikina. Ayan, nakikita niyo yung pagbubukan dyan, Bro Josel. Do you recognize that? Yeah, exactly. Anong ginagawa ninyo dyan? Ano ang interest ninyo dyan? Yun ang tanong namin sa inyo. Bakit nagkaganito ang mga ministro ng Iglesia ni Manalo? Pati yung aming diskusyon, pakikialaman mo, hindi na tama yung ginagawa mo na yan. Parang kang hindi abogado niyan. Live po ngayon yung Nabasuyan lang ating pinto sa studio. At yan mismo ang Attorney Lazaro na may dala daw na kung ano. Hindi nyo dapat pakialaman yung wala kayong jurisdiction. Hindi nyo naman programa. Atupagin ninyo yung programa ninyo kung paano kayo makasasagot kay Brother Eli ng tama. Wala pa kayo isinagot na tama eh. Lagi kasi kayo mali. Dahil ito ang lundo ng decision ni Judge Legasto ng Regional Trial Court ng Quezon City. Dito ngayon sa order niya, denying, nakalagay, persuaded as this court is by the attendant facts, this court is constrained to rule that by virtue of the absence of compliance with the essential requisites for the issuance of a preliminary injunction, the probational remedy prayed for by the plaintiff cannot therefore be granted. Ano yun? Kailangan mayroong clear right ang Iglesia ni Cristo. Hindi na patunayan. Wala silang clear right. Therefore, there is no violation of their right to warrant the issuance of a preliminary injunction or PRO. Ang sabi rito, what plaintiff has advanced before this court, sabi ng judge, are the alleged damaging and fearful denouements, parang haka-haka, which are as yet unsubstantiated. Wala na patunayan. Wala. For as it is a time when everyone is at a standstill, talagang gustong-gusto ng taong bayan awaiting the happening of the event, talagang nag-aantay sa debate. And what the participants thereto will have to say. Hindi pa nga nagsasalita Ginusalan mo na Plaintiff's allegations are at best mere calculations or apprehensions. Calculations, apprehensions. To aver that the debate would just be a moro-moro. Moro-moro, sabi nila. And that the circumstances would only lead to hitting the target, Iglesia, while a respected expression of opinion would merit prematurity and absence of substantial basis. As set forth by Justice Puno in the aforementioned Iglesia ni Cristo case versus the Court of Appeals, unless this speech is first allowed, kailangan patunayan mo muna. Its impact cannot be measured, and the causal connection between the speech and the evil apprehended cannot be established. Therefore, sabi ng husgado, wherefore premises considered, plaintiff's application for the issuance of a preliminary injunction or temporary restraining order is hereby denied. Maliwanag! Dating naghahari-harian daw. Ngayon, lahat ng ministro ng Iglesia ni Manalo naduwag kay Brother Eli Soriano. Kaya nga mabuti ay wag na nating pansinin yun. Dahil ito naman ginagawa po namin running debate na ito Ano pa ba naman ang gusto niya? Doon nga ako nadali Doon kayo nadali? Na malis. Bakit po? Kasi inaasahan ko magdidebate sila. Nandun pa ako. Nung umayaw, bigla akong naalis na dun. Ayun. Dahil wala silang inuurungan Diyan ako lumaki Alam ko, walang inuurungan ng iglesia na debate. Ngayon lang kayo nakakita Ngayon lang ako nakadinig na umurong sila.
Okay, we're back. Ayan, balik po tayo at inyong nasaksihan ang second part ng ating documentary. May kasunod pa ho yun. Antabayanan nyo lamang. Pero sa gabing ito, hayaan nyo bumati pa ang isang barkada natin dito po sa ating palatuntunan. Si kapatid na Danny Navales. Brad Danny, magandang gabi. Umatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Isang mapagpalayang gabi at welcome po sa napaka-exciting na pagtatanghaling dan special presentation. Binabati natin siyempre ba ang ating mga aral. Salamat sa Diyos at hindi na tayo pinabayaan na mapasa kamay ng man lang na mga karal kapatid ng Josel. Merong isang brother Elisariano ay binigay ang Diyos sa ating kapanahunan. Pero bago tayo malakad kapatid ng Josel, ito po kasi palatuntunan natin ay masyadong siksik. At sinisikap natin mapagbigyan ng bawat kapatid na may ibig ipahiwatig. Kaya sa pagkakataon pong ito, at namin kayong ibabato sa isa pa nating kasamahan ay kapatid na Rodel Mangiliman. Sa kanyang lugar naman, kapatid na Rodel, saluhan mo kami sa gabing ito kung saan ka man naroon ang panig ng ating lugar na ito. Magandang po sa lahat ng ating kapatid sa SBN 21 at sa Bandiran ng Radio sa ibang pamahaling ng Pilipinas sa buong mundo. Kami po, mula sa Tao ng Mindanao ay kasama ko ngayon ang ilan sa ating mga delegado na nagagaway pa po patungo sa ating Convention Center upang gumalo sa ganitong pagtitipon. Maraming sa mga kapatid natin sa Mindanao ay nandoon po at nag-aantabay sa ating gaganapin sa araw ng bukas. At pinabalita ko namin sa inyo sa lahat ng mga kapatid natin sa programang ito na ang ginagawang paninira ng Iglesia ni Manalo sa ating pagsasama-sama ay walang kwenta na nanatiling matibay ang ating mga kapatid sa Tao ng Mindanao. Patunayan po, mula noong Hunyo ang nakaraang taon ang pasimulan ng sakutan ito sa panig ng Iglesia ni Cristo at ang dating daan ang higit isang libo ang bagong nabautismo ang kapatid na dadagdag sa Mindanao, mga kapatid. At katunayan po, kasama ko po sa gabi nito ang isa sa mga Iglesia ni Cristo na nabuksan ng isip sa pakikinig sa ating programa at akin po siyang ipakikilala sa inyo, mga kapatid. Ako po si kapatid na Antonio Kahukon na dati pong Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Ako po ay nanungkulan sa loob ng Iglesia ni Cristo sa loob ng halos 20 taong mahigit. Ako po ay dating Pangulong Diakono. Ako ay umalis sa Iglesia ni Cristo. Isa po sa naging dahilan nang napakinggan ko po si kapatid na Eli Soriano sa programang Ang Dating Daan. Na pinupuna niya ang mga gawain ng mga Iglesia ni Cristo at mga aral tulad ng ang sugo ng Diyos huling araw na tinutulan ni kapatid na Eli Soriano. Pati na po ang banal na hapunan na ginawa sa umaga at pagpapahid ng langis. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Huwag kayong lalakad sa landas ang tamang daan. Ang naghintay sa inyo, ang dyablo, hindi si Cristo. Yan po, isa lamang sa ating mga kasamahang bautismuhan mula sa Iglesia ni Cristo. Back to you, kapatid na Dan. Ayun. Kapatid na Rodel, hindi ba sila naapektuhan dun sa mga paninira ng mga kaibayo natin, kay Brother Eli? Wala pong epekto yon sa ating mga kapatid sa Mindanao. Lalo lang silang tumitibay sa mananampalataya at sumisigla. Dahil napapatunayan po nila ang malaking pagkakaiba ng ating samahan sa Iglesia ni Cristo. Ang malaking pagkakaiba ng katotohanan sa kasinungalingan. Downfall na raw ni Brother Eli Soriano eh. Ano po, Brother Joseph? Downfall na raw ni Brother Eli nung sumagupa sila sa programa natin. Mabuti po siguro masabihin natin downfall ng Iglesia ni Manalo. Dahil kung downfall natin, bakit po na pupunta sa atin ang mga dating Iglesia ni Manalo? Kung downfall tayo at patuloy tayong dumi, mga kapatid. Ang totoo, hanggang sa Basilan,
meron po tayong mga taga-subaybay na naghihintay na po ng doktrina galing sa ating pagsasama-sama. Okay. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Rodel. Siya po ang ating MIC sa dako ng Mindanao. Punta naman tayo sa mga kasamahan natin, mga kapatid. Diyan po sa Central Visayas. Narito po ang ating MIC. Puntahan natin si kapatid na Ato Tobias. Kapatid na Ato, magandang gabi. Magandang gabi, kapatid na Josel. At sa buong Pilipinas, magandang gabi. At ganoon din naman sa iba't ibang panig ng mundo na masugid na taga-subaybay ng ating palatuntunan at dating daan. At ganun mga kababayan, pinabalita po namin sa inyo, narito po ang ating mga kapatid sa Kabisayan na kung saan dako ng Cebu, na kung kailan ay sinabi ng kampo nila Kabularan na wala na daw tayong kapatiran doon sa Cebu. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Ang katunayan, narito po sila sa aking likuran. At ipakikilala ko sa inyo ang isang dating membro ng kanilang iglesia, kay Ginoong Manalo. Ito po, narito po sa aking tabi. Si kapatid na Rodney Salahid. O kaya, yung kanilang mga ginagawa paninira, wala pong epekto sa atin yan sa ating mga kapatid sa Kabisayaan. Nakikita nila yung lahat ng kanilang mga mali pagtuturo, kaya lalo naman silang nagtutubibay dito sa ating pagsasama-sama. Salamat sa Diyos at muli, binabalik ko sa iyo, kapatid na Joseph. Okay, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo dyan, kapatid na Ato. At kami po mga kababayan ay humingi din ng mga reaksyon. Humingi tayo, kapatid na Dani, ng mga reaksyon sa mga nakasubaybay sa ating programa noon, ngayon at ng mga kamakailan lamang. Meron tayong mga ganitong mga reaksyon na nanggaling sa iba't ibang uri ng mga tao na nakapanayam ng ating mga kasamahan. Ating i-playback ito, panoorin po ninyo. Nakakatuwa, kapatid na Dani, ang mga reaksyon ng mga tao. Ayun ay at random yun, kung sino makasalubong, tinatanong. Sa madaling sabi ay yung lahat na sangay ng antas ng buhay. May pulis, may estudyante, tindera, lahat na yata. Yan, people from all walks of life, ika nga. Ngayon bihira na yung matatanong mo tao na hindi kilala si Brother Eli at ang programa ng dating daan. At kuha ang pansin ko nung isa, sabi niya, tila umiiwas daw yata ang Iglesia ni Cristo ni Manalo doon sa pakikipagdebate kay Brother Eli sa telebisyon. Sa panahon natin, kapatid na Josel, hindi na tila yun. Yun ay sigurado at hayag na sambayanan at maging sa buong mundo na ang isang panahong ipinamayagpag ng Iglesia ni Cristo na wala di umano sa kanilang nakakaharap sa debate ay natapos na sa panahon ni Brother Eli Soriano. Tapos na yun, kapatid na Dani. Katunayan yan, 1 taon na pong singkad ang lumipas, mga kababayan, hindi lumaban talaga ang kampo ni Kabularan sa debate sa telebisyon. Bunga naman yan, kapatid na Dani, ang paghugos ng mga miyembro nila galing sa kanila, naglipatan dito sa atin. At alam mo bang merong inihandang bilang ang mga kapatid natin na yan? Na nanggaling sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Mabuti po siguro ay pinag-aanyayan namin sa inyo isang napakagandang bagay na dating nasa Iglesia ni Cristo. Grupo ba sila? Oo. Meron yata po silang mga inihandang bilang at bahagi na rin ng presentasyon natin
isang espesyal na pagtatanghal ay bigyan na natin, kapatid na Danny. Ilan lamang po sila sa mga former members ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nandito na sa Ang Dating Daan. Panoorin natin ang kanilang presentasyon.